So kapatid, doon sa magandang presentation, naalaala ko din yung, alam mo, yung ating narinig ngayon, yung honey na yon, ito'y akin lang karanasan dahil sa mayroong minsan na at the height, siguro around mga 5 years ago, at the height ng aking kaunting pag-aaral pagdating sa turmeric, na aking pinaghahalo, kapatid na Aris, yung turmeric, pagkatapos yung luya, pagkatapos yung black pepper, yung nabanggit natin na para ma-enhance yung kanyang effect, no? Yung sa turmeric. At saka hinaluan ko din ng garlic. Pagkatapos kalahati noon, baka sobra pa nga sa kalahati yung aking yung aking ah, ginawa, nilagyan ko ng honey. Tapos nilagay ko sa mga bote-bote. Meron kasing nag-deliver sa akin na 1 galon ng honey. Galing sa Mindoro doon sa mga mangyan. Ay hindi ko alam kung paano ko yun gamitin. Ay medyo mahal. Halos umabot ng 2,000. Sabi ko, paano ko kaya naawa naman ako doon sa nagtinda sa akin. Eh di paano ko kaya maibalik yung aking pera dito? So ginawa ko, yun na yun. Ako yung meron akong juicer, yung Matstone, yung slow juicer. Yun na, nag-juice ako ng turmeric. Hinaluan ko din ng accounting malunggay. At nilagay ko sa magandang presentation yung mga grapa, yung mga garapon na glass. Nakakabili naman yan sa mga bakery supply. Sa Divisoria, marami yon. Nilagay ko doon. Abay, nung aking minarket doon sa hospital na pinagtrabahuhan ng asawa ko, abay yung aking puhunan na siguro yung mga 2,000, nagiging umabot ng 10,000. Kasi yung isang maliit lang na bote, ah, nagiging parang cough syrup siya eh. Yun ang yung aking ginawang parang advertisement, marketing, parang cough syrup. Yung isang bote, mga 150 o 200 lang. Ang aking nagiging mga customer noon, mga nurse, yung mga lahat, mga midwife na nasa hospital, sabi ko, okay, okay din ito ah. Ay, alam niyo naman, hindi naman tayo nagko-focus talaga doon. Pero sabi ko sa sarili ko, abay, ako pala yayaman pala pagka ito'y focusan ko talaga itong aking eksperimento na ito. Kasi po, maraming mga feedback na aking narinig at sabi nila, Doc, talagang gumaling ako dun sa ubo ko ah. Sandali lang, maigi ka agad. Yung pahangatin ng lalamunan, yung kanyang parang hinihika siya, hindi na daw siya inatake. Ay alam naman natin yung effect kasi aking isa-isang pinag-aralan yung mga epekto nito at saka yung hindi magandang kombinasyon. Magaling yung aking teacher noon, kapatid na Aris, si Dr. Google. Internet lang, aking tinitingnan lahat ng yun doon at pagka maganda, pinagasama ko at maganda ito mga kapatid. Ayoko lang na mag-focus tayo doon sa financial na aspect. Pero totoo 'yun, yung narinig ko din nung last week kay Doc Aris na kung gusto mong yumaman, pagbutihin mo ito. Totoo talaga 'yun na madali ang pera dito sa mayroon akong dito sa naturopathic, itong mga supplement, itong ating ginagawa, madali. Alala ko bata-bata pa, ating ma-recall yung mga pangyari sa mundong ito. Yun daw mga pinakamayaman na tao nung unang panahon ay yung mga drug lord. Mga drug lord, ano ba yung mga lord na yan. Then later on, sa ating panahon ngayon, itong ating panahon ngayon mga kabatid, ang madaling kumita tayo, no? Yung yumayaman ng mga tao ay nandito sa area o sa livelihood ng production ng mga supplement, no? Itong ating pinag-aralan. Madali talaga ang pera dito. Pero ako'y magbibigay lang ng kaunting parang paalala sa lahat. Tayo po ay mga mga volunteers lahat dito mga kapatid ko.
tayo'y focus sa paglilingkod, ano, at sabi naman ng Panginoon sa atin, kahit yung early Christian church at kahit yung mga alagad ng ating Panginoon, yung 12 disciples at saka yung 120 na mga apostoles na kanyang pinadala, ang sabi pa nga ng ating Panginoon, huwag kayong magdala ng lagayan ng pera. Huwag kayong magdala ng dalawang tungkod, isa lang. Huwag kayong magdala ng kahit mga damit at kung saan kayo pupunta at kayo ay maglilingkod, yung dadatnan ninyo, sila ang mag-iintindi para sa inyo. Okay? Kumbaga po, ating tinitingnan yung talagang blueprint, no? Yung ginawang halimbawa ng ating Panginoon sa paglilingkod na ating ginagawa ngayon bilang bahagi ng ating paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Pero pagka tayo naman ay dumami ang pera sa mga ganito mga bagay, ay walang masama ating ipamigay din, ano? Ating ipamigay din sa mga tao na nangangailangan nito. Okay? So bago tayo magsimula sa ating pagkapatuloy, thank you po, Doc Aris, dito sa time. Pasensya na at ako kanina ay nagsundo ng aking asawa dyan at anak sa Carmona. Kaya ngay nung nakita ko yung announcement, ako'y nasa daan pa. Ay alam ko ako'y maliligo pa, kakain pa. Kaya sabi ko, swap muna tayo ng time. Kaya salamat po ng marami. So tayo po mag-pray muna sandali sa ating pagkapatuloy. Let us bow our heads for a word of prayer. Loving Father, we humbly come before the presence tonight once again. We raise our voice to thank you because of your goodness, your love, your grace, that you have gathered everyone in this platform, in this class, the Logos College of Missions and Biblical Studies, all over the Philippines, those who are interested and have the heart and the mind to serve you in our capacity that we're in right now. We pray, Father, we thank you, Father, for this opportunity. Thank you so much for being in our class also tonight. In Christ's name I pray. Amen. Okay. Ako ay mag-share ng aking screen sandali po, no? Okay. At tayo'y babalik. Hindi ko na ano. Okay, sandali. Okay. Yan. Hindi ko na ayos yung aking yung aking slide. But anyway, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral ngayon. Okay? Sabi po sa John 10 verse 10, sabi ng ating Panginoon, I come that you might have life and that you might have life to the fullest. So, life to the fullest, ito ang siyang desire ng Panginoon na makamtan natin. Doon sa ibang translation, ang sabi doon mga kapatid, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. So yung life to the fullest at saka yung more abundant life, ito yung desire ng Diyos para sa ating lahat, sa atin pong pagpatuloy na paglilingkod sa Kanya at sa lahat ng mga tao na ating pinaglilingkuran. Again, ito yung proverb na nagpapakita sa atin kung gaano kamahalaga ang kalusugan. Sapagkat pagka tayo po ay malusog, mayroon tayo ng halos lahat ng bagay. Again, ito yung sabi ni John Knowles, people today are dying because of the way we live. Kaya nga 74%. Ako'y natutuwa yung ating in charge ngayon, yung ating kapatid na nag-invite sa akin sa kanyang Facebook at nakita ko marami na palang invitation dito no aking matanggap at nag-scroll ako ng kanyang profile sandali nakita ko yung ating mga slides dito sa ating presentation ay halos nandoon sa kanyang account. Itong ating slide ngayon nandoon sa kanyang account at ako'y natutuwa kaya pagka kayo nag-invite sa akin at nakita ko ay galing sa LIMS mga kapatid ay di talagang mabilis na
aking tinatanggap kaagad, ano ho, para kahit pa paano magkakaroon tayo ng sharing ng ating mga ideas. So, pagdating sa mga determinants ng sakit at ng kalusugan, bakit ang tao ay malusog? Bakit ang tao ay mahaba ang buhay? Bakit maganda ang kanyang pakiramdam, mga kapatid ko? Diba? At sa isang banda, bakit ang tao ay nagkakasakit, ano, at nakaratay sa banig dahil sa iilang mga determinants. At dito ating nakikita ayon sa latest na report where 74% ng causes of death ng tao ngayon globally buong mundo, it is because of the way we live. Now, yung ating earlier na topic natin na pag-usapan noon, nung ating madiscuss yung health aids, mga kapatid ko, base doon sa ating lifestyle, di ba? Ating pinag-aralan yung the 5 practices or good habits, ano po, related closely to better and longer lives. In particular, related closely to longer life. Bakit humahaba ang buhay ng tao? Ano ang determinants nung long life, no, na kanyang nararanasan? At least about 10 to 12 years more nadagdag doon sa kanyang buhay. Kung sa Bible, ang sabi ng Panginoon, ang lifespan ng tao is 70 years old. And because of maybe taking good care of our bodies, then we live up to 80 years old, mga kapatid. Yes, sabi dito, we can still live beyond 80, maybe 90 and even 100 and even 120 years old, mga kapatid ko. At yun ang siyang mga longest living individuals sa buong mundo ngayon. At ang dahilan dito, what determines people who live longer lives, number one, it is because they regularly exercise. Atin itong didiscuss siguro baka in 2 to 3 weeks from now. Ano po? They exercise regularly. And then they maintained a healthy weight. Yung mga timbang nila ay tama lang. At yung the last 3 are closely related to nutritional science, which we have discussed just recently during the past 3 weeks, mga kapatid, which is the 8 mostly plant-based diet. So, mostly fruits and vegetables ang pagkain ng mga tao na mas mahaba ang buhay. No? Sa Ilocano pa, mas agtidog tibiyag kakabsat. Mas mahaba ang buhay. No? Sa Bisaya pa, mas taas ang iyang kinabuhi, no? Ako nagpa-practice na magbisaya kasi November 4, November 5 hanggang 11, meron tayong health evangelism sa Negros Occidental sa San Carlos. Kaming mag-asawa, lilipad kami doon at mayroong invitation din right after that, mga kapatid ko. From November 12 naman hanggang 18, lilipad din kami papunta naman ng Balingasag sa Misamis Oriental, very close to Cagayan de Oro, at meron ding 1 week din na health evangelism. Kaya nga medyo sabi ko yung dila ko kinahanglan nga akong praktison gamay nga magbinisaya para dili ta magkapuliki, no? Pasensya na doon sa mga Tagalog, ha. Hindi tayo mahihirapan, ano po. Pero sabi naman nila, mas gusto namin, Doc, dito yung mga foreigner, kaya huwag kang mag-alala. Pag kayo magtatagalog, mas matutuwa yung mga tao at sasabihin, aba, foreigner yung ating speaker, nagtinagaligman, no? Nagtinagalog. Okay, so fruits o plant-based foods, and then they consume less meat, kakaunti ang pagkain. At saka yung huli dito sa 5, mga kapatid, the 8 healthy fats. Ito yung ating pinag-usapan last week, di ba? Healthy fats, mga kapatid. Yung smart carbs, pagkatapos yung plant-based diet, itong ating last na 3 na sessions. Okay? Yung lifestyle diseases which causes about 74% of the total deaths today, okay?
globally, mga kapatid ko, identified 7 lifestyle practices. Ito yung ating nabanggit din dati na inuulit ko lamang po ito. Pero medyo naka-highlight siya. Kung inyong makita, exercise ay medyo brown. But mga kapatid, huwag niyong kalimutan ha, exercise is also part of nutritional science. Remember the dietary guidelines that we showed before, coming from the Harvard University, coming from World Health Organization, coming from the Precision Nutrition, in which yung healthy plate, di ba? Yung healthy plate, mga kapatid, um, dinagdag nila doon yung tumatakbo na icon, no, na tao, to point out that part of the dietary guideline or recommendation, we need to regularly exercise. Kaya nga exercise is colored brown, but that is part also of nutritional science. Then, yung pula, mga kapatid ko, ito yung directly. Exercise can be indirectly related to, okay? But plant-based foods, yung whole grains, yung healthy fats, mga kapatid, are directly related to what? To nutritional science. Now, healthy weight is a lighter red, no? Light siya. Pero ang healthy weight, mga kapatid ko, ito ay related din sa nutritional science. Though, we will also be discussing part of it that is our topic for tonight. We will understand very well that in order for one to maintain ating makamtan, no? O ang ating timbang ay tama, mga kapatid ko, we have to balance, no? The word is balance. Energy balance, nutrition and exercise. Kumbaga, balance yung intake at saka yung yung pumapasok at saka yung lumalabas. Kumbaga, ang pumapasok, energy intake, mga kapatid ko, yun yung galing doon sa mga pagkain na ating kinakain. At saka yung energy output, mga kapatid, yun naman yung how we use the food we eat. Okay? How they are burned. Paano sila nagagamit. Kaya nga, yung nag-exercise tayo, nabe-burn yan ng marami, nagalakad tayo, ano? At kahit tayo po'y natutulog, mga kapatid, nakahiga, mayroong kakaunting na burn din doon. Kasi tayo naman ay humihinga, tumitibok ang ating puso, di ba? So, mayroong mga organs sa ating katawan, kahit ang ating physical na katawan ay nagpapahinga, and yet they continue to function. Kaya mayroong energy need requirement din yun, mga kapatid ko, di ba? So healthy weight, then yung violet, yung rest, at saka yung sad free, well, they are not related to nutritional science, so we will not be discussing this one in our course. Ano po? But the 1 to 5, ito ang focus ng ating evidence-based nutrition science na pag-aaral. Now, dearly beloved, I pray that you may prosper in all things. Kaya nga, healthy weight, no? Ito ang ating pag-uusap ngayon. In looking at the clearer concept of healthy weight, mga kapatid, and how we can achieve healthy weight o healthier weight, itong term na ito na energy balance is very close to it. Kumbaga, paano natin ma-achieve ang healthy weight, mga kapatid? We need to understand energy balance. Kaya nga, iisa lang yun sila. At naalaala ko yung binigay sa akin ni Doc Ray Letran, si Director, na course description ng nutritional science. One of the topics that he mentioned is that we have to learn also energy balance. Okay? So again, healthy weight and energy balance are kind of synonymous, or they have the same meaning. Okay? Kundi kayong isa ay mas maliwanag. Ano?
Now, going back to what we have discussed before about what is the meaning of good nutrition, which is eating to live, no? Kumbaga, good nutrition, nung ating tiningnan yung mga meaning nung magsimula tayo, is eating to live, no? Eat to live and not live to eat or living to eat. Now, we have three descriptions of good nutrition or eating to live. The first one is look better. Ikalawa, feel better. And then ikatlo, to move better. Kaya nga, eat, move, and look better, mga kapatid. Now, to feel better, ito yung wala tayong sakit. Di masakit ang ulo, no? Di masakit ang tiyan. To move better, ito yung performance natin na we can, there are no pains. No, we can walk, we can run, we can jump, we can climb without any difficulty at all. Now, yung number one, to look better, this is also synonymous to healthy weight. Okay? Pag tama ang timbang mo, ito yung tinatawag na beach body. Kumbaga, sa tabi ng dagat, no? Naliligo tayo, pag ikay naghubad, makikita doon yung talagang kagandahan ng katawan. Mapapalingon ang lahat ng mga taong titingin sa iyo, di ba? Kasi aba, ang ganda nun ah. Kung babae, talagang walang bilbil, ano? Walang second wave, ano po. Pagka lalaki, ganun din. Lumalabas yung mga pandesal. No? Yung six packs, mga kapatid ko. Dami yan sa Boracay, Doc. Marami sa Boracay. Tama ka. Tama ka. So, overweight and obesity, this is the problem, okay? This is the problem that the world is facing today. So, ang ating goal is to look better, bagay healthy weight, energy balance. So, we address now the problem of extra weight. Kubagay unnecessary. Hindi kinakailangan na timbang. Pagka sobra ng 10% ang ating timbang doon sa ating ideal body weight, you are considered as overweight. Pero pagka sobra ng 20% yung ating timbang doon sa ating ideal body weight, mga kapatid, you are considered obese. At saka yung obese, meron pa yung class A, class 1, class 2, class 3. Class 3, ano po? Mamaya atin makikita po ito. Okay? So, ang ganda ng picture na ito. Mayroong anong tawag doon, no? Mayroong para bang continuity galing sa medyo chubby ng kakaunti, sobrang timbang, then with that beautiful smile, medyo gumanda, no? From maybe overweight or obese, nag-transform, mga kapatid, papunta ngayon dito sa tama ang kanyang timbang. Alam nyo Mrs. White even herself tells us that the greatest para bang need of the world today is what? Revival and transformation. Kaya ngayong ating goal transformation, no? Alam niyo mga kapatid, yung Free Angels Messages. Meron akong version niyan na ginawa kong week of prayer, kahit crusade nga, ginagawa kong health evangelism. At yung Free Angels Message actually is God's final para bang call or message to the world to what? For health transformation. Para bang reformation. Given the time siguro next susunod ating madiscuss yan para ating makita yung biblical perspective ng ating mga pinag-aralan ngayon. Okay? Mukhang mag-asawa itong dalawa, ano? Kasi parehas yung kinakain nila, parehas din yung kanilang katawan. No? Alam niyo mga kapatid, para bang the kind of body that we have determines the kind of lifestyle we live. How we para bang how we look, okay, reflects our lifestyle. Nakuha niyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Okay? So, pagka tayo Yes po, Doc. sobra sa timbang, ibig sabihin doon,
yung ating lifestyle nakikita na. Kasi pagka ikaw ay vegan, ikaw ay vegetarian, you will never look like this. Anyway, yun ang ating nakikita. So, obesity right now or overweight has become a pandemic para na itong COVID-19, no? And it brings a lot of comorbidities. Pag sinabing comorbidities, morbid, yan ang term na ginagamit sa medical, nang ibig sabihin ay sakit. Pag sinabing comorbid, ito'y mga sakit na na kaakibat ng sakit na ito. So ang isang tao na obese o overweight, actually mga kapatid, yung obese and overweight, ito'y kinonsider na ngayon na sakit. Hindi lang ito basta simptoma, kundi sakit na ito siya. Okay? Ang comorbidities, ang dala-dala na mga sakit ng obesity, mga kapatid ko, ay itong mga sumusunod na natin nakikita sa slide na ito. Type 2 diabetes, hypertension, stroke, high cholesterol, gallstones, fatty liver, and even cancer. Osteoarthritis din, mga kapatid ko. Okay? So ito ang kanyang mga kasakasama. Ganon din ito. Mas marami, no? Na mga problema. Kaya nga, nung ako'y bata-bata pa na health educator, parati kong nababanggit yan, the longer your waistline, the shorter your life. But the shorter your waistline, yung ating bewang, mas kakaunti, the longer your life. So, ating makikita yan, mga kapatid ko. Bakit? Kasi pagka yung waistline natin ay malaki, meaning to say, marami tayong mga sakit that could lead us to premature death, mga kapatid ko. Ito yung tatawagin natin ng mga risks. Kumbaga, of being overweight or obese, yung ating nabanggit po kanina. So, overweight and obesity, ito yung kumbaga po'y mga factors na nagdidetermine nito. Paano mo malaman na ikaw ay obese, ikaw ay overweight, mga kapatid? Number one, yung ating timbang. Okay? Kahit sa mga bata, if you happen to conduct a program among children, yung mga preschool children, kahit yung mga mga infant pa, 1 year old. Tapos yan nung ako'y bata pa na health educator, ginagawa ko po yun. Pupunta kami sa barangay. I was employed by PUC pa noon, way back 1983. Nag-graduate ako sa MVC 83 October. Nawala yung sound, Doc. Nawala yung sound. Oh, ako'y takbo na kagad sa PUC kasi dito ang call eh. Luzon, Visayas, Mindanao yung call ko. Pero sabi ng mga teacher ko, if I were you, sabi nila sa akin noon, I'll go to PUC. Baka sakaling makapag-aral pa ako. Pinakinggan ko sila at ginawa ang trabaho ko noon with ADRA, yung mga barangays around the PUC, mga kapatid, AUP na ngayon, Puting Kahoy, yung Muson, yung Carmen, yung Hukay, yung Kasili, no, yung mga palibot na ito. Ito yung kumbaga ako'y kinuha nila na community health educator. So, noon, sabi ko, fresh graduate, anong gagawin ko dito? Anong program? When I consulted the barangay officials, yung mga tao, they come up with something like environmental sanitation at saka yung uh, child nutrition. Kaya mayroon akong dalang chart, no, na doon aking nilalag yung timbang ng mga bata buwan-buwan. Okay? From may mga timbangan ako ng pamalit na bata at saka timbangan ng yung malalaki na at nakakatuwa yon. Mayroong weight for age na table para sa mga bata at saka yung weight for height na table para sa mga adults. So yung timbang natin is an indicator ng ating tama na timbang, mga kapatid, no?
Sunod dito, mas high-tech na yung BMI o yung body mass index. Ito yung weight in kilograms natin over height in meters. So, para lang din itong ideal body weight where we have the weight for height na table. Kaso lamang iba ang kanyang approach. Ano po? Tapos yung waist circumference, sinusukat yung bewang, mga kapatid. At saka yung waist to hip ratio, sinusukat yung bewang, sinusukat naman yung balakang at yung ratio no yon is also an indicator of overweight and obesity. Okay? So weight, body mass index, at saka yung waist circumference, at saka yung waist to hip ratio. Atin tong tingnan isa-isa ngayon. So ito yung table ng ideal body weight. Iba yung sa lalaki, and also we have one for the men. Remember na ang ang tao, iba-iba yung mayroon tayong para bang size, body size o frame size. Mayroong small para itong mangga, no? O mga prutas, small, medium at saka large. Pagka bumibili tayo, ganon din mga kapatid tayo, ano po? At siguro inyong masabi kasi mayroong mga tao na sadyang malalaki talaga, di ba? At mayroong mga tao na maliliit talaga. Pero paano natin ma-determine yan? No? Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ito yung itong ating wrist mga kapatid. Ano po? Yung ating daliri, itong thumb, at saka yung ating pointer na finger, grab niyo yung inyong i-grab niyo itong inyong wrists. Pagka pang-abot 'yan, tamang-tama lang na magpang-abot, ibig sabihin doon ang inyong frame size ay medium. Pero pagka hindi 'yan magpang-abot, ganoon, ang inyong frame size ay large ka. Pero pagka lagpas 'yan mga kapatid ko, abot na abot mo, no? Lagpas pa, ibig sabihin ay small ka. Ano lang 'yan? Rough na estimation ng ating body size o frame size. So, halimbawa, no? Nung ako'y bata pa, 5'8 ang aking height. Pero nahulog kasi ako sa marami akong mga bangin, mga kanal na ako'y nahulog at nakasakay pa sa motor. Kaya para bang nasudok, no? Ako'y nasiksik. Kaya ngayon ako'y mga 5'7 na lamang. So, 5'7 mga kapatid ko, medium size. Ang aking ideal body weight ay 142 hanggang 154 pounds lamang. Nakuha niyo po? Okay? So, inyong tingnan, no? Ito ang height dito sa height in feet and inches sa left side. Pagkatapos sa right side, yun yung small, medium, and large. Sa babae naman, ito yung pink mga kapatid, yung height in feet and inches sa kaliwa. Pagkatapos, yun namang frame size at diyan natin makikita kung ano ang ating ideal body weight. So alam na po ninyo ang inyong ideal body weight mga kapatid. Inyo na nakita? Yes, Doc. Opo, Nakita. Doc. Opo. Okay. So ilan sa inyo ang hindi ko naman kayo makikita eh. Tama ang timbang. Ha? O sobrang timbang. Alam nyo, ang timbang ko ngayon ay ako'y 170 pounds. Nakita naman tayo, di ba, nung inyong graduation. At nakita naman niyo na si Doc De La Torre, Pastor De La Torre, hindi naman ako malaki, no? Tama lang. Pero, base dito mga kapatid ko, kahit dito sa 5'8", original ko na height, dapat 157 lang. Ngayon, I am para bang more than around 13 pounds o mga 7 kilos, 6 to 7 kilos mga kapatid sa aking ideal body weight. Kumbaga, medyo may problema pa ng kaunti. So kung atin itong titingnan, halimbawa dito sa 150 na lamang. So plus 15, 65. Ako overweight kung baga, mga kapatid. Okay? Kaya
ito ngayon, isang linggo na ako yung nag-intermittent fasting. Kakain ako sa gabi ng 6 o 7 ang last meal. Then my next meal would be around 12 o'clock at noon. Yan aking next meal. At least maganda yung aking pakiramdam. Medyo yung aking tiyan ay medyo lumiliit ng kakaunti. So lang, pagka nagutom, kakain ka din ng madami, babalik din siya. Okay, so yan mga kapatid ko. Now, sunod naman yung body mass index. So ito yung weight, ito naman yung body mass index. Okay? Now, yung pag-compute ng BMI, ano lang ito, madali lang ito. Marami ng app nito sa cellphone. Ano po mga kapatid? At kahit may mga timbangan ngayon na siyang nagko-compute ng ating body mass index. Ang normal na body weight na BMI mga kapatid ko is less than 25. Less than 25. Okay? Yan ang siyang minimal. Itong okay. Itong 25 to 27 na BMI ang iyong health risks mga kapatid. Pag sinabi kasing health risks, kanina may slide akong pinakita sa inyo, yung mga comorbidities, diabetes, osteoarthritis, cancer, stroke, heart attack, hypertension, high cholesterol, yun ang siyang mga health risks. So pagka ang ating BMI between 25 to 27, medyo low ang ating health risks. But the higher the BMI goes, mga kapatid ko, halimbawa yung BMI mo is 30 to 35, then high na ang inyong health risk. Then pagka sumubra pa, very high, and it can also go as extremely high. Okay? Ganoon ang sistema doon. So, paano natin malaman ang ating body mass index? Ito. Kahit wag na tayong mag-compute, di ba? Mayroong table din dito. Ako yung 5'7" mga kapatid. Okay? Dito sa left side. 5'7" sa ngayon. Okay? Pagkatapos, itong itaas, ito yung weight natin, itong itaas, ito yung ating ito yung height pala natin sa left. Itong itaas, ito yung ating weight mga kapatid. So ang weight ko ay 170. Okay? Nakuha nyo? Nakita nyo ang cursor ko mga kapatid na gumagalaw? Okay? So 170, yan ang aking timbang ngayon. I go down to 5'7". Yan. Ito yon. 5'7", di ba? 5'7". So ang aking body mass index ay 26. Kung ako yung 5'8", ay 25 ang aking body mass index mga kapatid. Going back to my original height, 25. So my body mass index right now is 25 to 26. Yung puti, yan ang normal. Yang blue sa ibaba, yan ang siyang mababa. Ikay underweight. Itong yellow, yan ang overweight. Yan ang orange, yan ang obese mga kapatid ko. Okay? So, 25 and 26, ang color ay yellow, so I am overweight. Na inyong tingnan naman ang inyong ngayong body mass index. So my health risk is kind of low. Kaya ako ay nagpa-blood profile just last week. Normal naman halos lahat. Maliban lamang sa cholesterol. Medyo nasa upper level mga kapatid ko. So, kaya ako ay nag-intermittent fasting. At siguro next week, ako ay nasa Negros na at saka sa Mindanao with my wife, then we'll start yung talagang lalakad, tatakbo na. Yung 1 oras, 2 oras na aerobic exercise. At proven na yan mga kapatid ko na talagang makakatulong. Talagang bababa talaga ang BMI mo doon at yung mga comorbidities mo dito. So inyo na pong nakwenta, inyo na nakita sa table nito ang inyong body mass index mga kapatid? Hello? Hello? Yes po, Doc. Very good. Okay. So, tuloy tayo.
So, mayroong class 1, class 2, and class 3 ha, sa obesity. Normal weight, 18.5 to 24.9. Sa far left, yung green natin na tao. So, yun ang normal weight. Yan ang normal na BMI. Ngayon, yung 25 to 29, overweight ka na. Medyo malaki-laki na nakakaunti. Yung tiyan, makita mo, medyo nakabutod na, nakakaunti, no? Nakabudlot na, no? Medyo malaki ng kaunti. Pagka ikaw ay 30 to 34.9, obese ka na noon, mga kapatid ko. Okay? Pagkatapos, class 2, yun na yung hanggang 30 and class 3. Kita ninyo, lumalaki din. Galing dito sa green, sa normal na weight, palaki ng palaki, pataba ng pataba, at ano din, yung health risks, yung mga banta ng atakihin ka sa puso, ang banta na kay ma-stroke, mga kapatid, masakit ang tuhod, magkaroon ka ng cancer, yan ay hindi malayo. Kaya nga mas malaki tayo, mas marami tayong nagiging mga problema dito. Okay? So, dito sa classification ng body mass index, mga kapatid, ito na yung underweight, no? Below 18.5. Ito yung normal. Medyo ito, Asian ito na chart. Kasi pagka Amerikano, medyo iba ang kanilang mga data. Pang-Asian, tingnan nyo pagka-Asian, no? Mas mababa yung body mass index. Ngayon, atin ang isinasama dito ngayon, yung fat content natin, body fat content. Hindi lamang yung mga fat content na under sa ating mga balat na subcutaneous fat. Kasi meron tayong total body fat, no? Pagkatapos yung mga taba na nasa ilalim ng ating mga balat, subcutaneous fat, yung problema dito, yung visceral fats, yung taba na nasa ating tiyan, yung mga taba na nakapalibot, nakapulupot sa ating mga internal organs. Kayo naman siguro yun, nakakapagkatay ng manok, di ba? Inyong atin nakikita ko minsan na yung atay, yung gizzard, yung batikulon ng manok, kahit yung mga bituka, ay may mga taba. Yun yung visceral fat, mga kapatid. Kaya pagka malaki ang ating tiyan at bubuksan yung ating tiyan, ang makikita mo doon, nababalot yung ating mga internal organs ng taba. Ang tawag doon ay visceral fats, mga kapatid. Yun ang problema. Kaya pagka yung ating bewang ay mas malaki, ibig sabihin doon, we have accumulated fats, okay, in the midsection of our body. Kaya nga, yun ang siyang mataas ang risks doon sa iba't ibang klase ng mga lifestyle diseases that commonly kill people today that we have pointed out just earlier na ito yung mga lifestyle diseases na pumapatay ng tao. Okay? Pumapatay ng mga tao ngayong mga panahon. Kaya kung ating i-combine ang body mass index at saka yung ating visceral fat, which is computed or hindi pala computed, measured by measuring our waist circumference. Pagka ating sinusukat gamit ang tape measure, medida ng mga sastre, di ba? Mga tailor, yung ating baywang, mababa lang ng kakaunti, 1 centimeter lower sa ating pusod, yun ang ating waist circumference, mga kapatid ko. Okay? Yun ang siyang nagiging problema. So combination of the body mass index and the waist circumference would give us a very clear picture of our health status at saka yung ating mga health risk. Hindi tayo magkakamali kasi pagka BMI lang kung minsan, masama ang kanyang BMI pero yun pala ay mabigat kasi nag-gym. Di ba? Yun. Kaya nga, medyo parang mabigat siya pero yun ay hindi timbang ng taba, kundi timbang ng lean muscle. Mga laman talaga yun, mga kapatid ko.
Kaya, pero pag i-combine mo yung BMI at saka yung waist circumference, maganda-ganda siya. Okay? So, I hope we get that one. Now, reasons why people are adding extra weight sa kanila. Number one is no activity. No? Para bang sedentary lifestyle. Kumbaga yung energy output, mga kapatid ko. Kaya pagka hindi mo burn, hindi ka pinapawisan, no? Hindi ka humihingal, mga kapatid ko. Ibig sabihin doon, yung energy na galing sa pagkain na nasa ating katawan, hindi na use up, hindi nagagamit. Pagkatapos, mayroon din tayong mga genetic reasons, predisposition, di ba? Wala tayong magawa dito. Mayroong mga tao na ang kanilang metabolic rate ay mabagal, no? Pero mayroong mga tao naman ang kanilang metabolic rate ay mabilis. Pag mabilis ang ating metabolic rate, it is because of yung function ng ating endocrine system, mga kapatid ko. Ikaw ay payat. Kasi kain ng kain ka, pero na-use up ng katawan mo yung energy na galing sa pagkain. Pero pagka ang metabolism mo ay mabagal, aba, makaamoy ka lang ng pagkain, tataba ka na kaagad. Hindi ka pa kumakain, di ba, mga kapatid? Lalaki ka na. Okay? So, ito yung genetic, pala, yung physiologic, yung endocrine, no? Physiologic yan. At saka yung genetic predisposition, yun yung mga hereditary. Kaya nga, pagka ang ating mga anak nung sila yung mga infant pa, maganda yung huwag nating pabayaan na sila malaking-malaki. Minsan kasi tutuwa tayo na, ang cute-cute ng baby ko, ang taba-taba. Pero mga kapatid, pagka ang baby ay mataba, ibig sabihin doon, he has developed, produce a lot of cells sa katawan. Yung mga cells na yan, hanggang paglaki niya nandoon na, at ang kanyang predisposition, tendency na lumaki ay napakataas din. Bakit? Because he has more cells sa kanyang katawan which could accommodate a lot of fats as well. Pero pagka yung ating mga baby ay hindi mataba nung maliit pa, hindi din yan tabain paglaki, mga kapatid. So, what are the reasons of overweight and obesity? Physiologic, yan na yung ating endocrine, metabolic function. Yung ating hereditary, mga kapatid ko, genetic, at saka lack of exercise and unhealthy diet. 4, ha? Kaya pagka ating i-address ang problema na ito ding 4 na ito ay ating alalahanin. Actually, meron pang 5, mga kapatid ko, yung mindset natin. No? Yung tao kasi kahit alam, tigit na ngayon, alam mong masama, pero hindi ka nagbago. Kaya nga maski the Bible is telling us in Romans 12:1 and 2, sabi doon, okay? Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed. Huwag kang umayon sa mundo. Puro kain ng kain lang. But be transformed. Magbago ka. Paano magbago? By the renewing of your mind. Magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. So yung ating mindset, mga kapatid, tandaan natin, all changes starts from where? From the mind. So, 5, dinagdag ko yung mindset, mga kapatid ko. The will to change. Kaya nga lifestyle change. Okay? So, tuloy tayo. So, paano ma-prevent ito? Yun na din yung 5 na yun. Yung physiologic, well, wala tayong magagawa dyan, mga kapatid. Yung hereditary genetic naman, yung ating minanamana, ayan, yung mga magulang may magagawa kayo sa inyong mga anak. Kumbaga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. But we can do a lot about energy balance. Kumbaga, yung energy intake and energy uptake or output, no? Kumbaga, yung pagkain
at saka yung activity, paano mababurn yung ating kinakain, doon tayo mayroong magagawa at saka yung ating mindset mga kapatid ko. Okay? Kaya maganda ito. Maganda ito. How to prevent? Yan na yun. Nandiyan na yung mindset, yung stress, yung pagkain, yung mga fast food, yung mga ibang mga habits, then exercise. At saka yung yung mga ano na yan. Magandang ilustrasyon ito. Natuwa ako nung makita ko ito sa internet. Kasi hindi nakikita natin ang laman ng ating tiyan. Pero itong parang graphic presentation kung ano ang laman ng tiyan. Pagka normal ang weight mo, normally ang ating kinakain mostly plant-based. Okay? Pero pagka tayo po ay unhealthy ang weight, overweight and obese mga kapatid, ang ating kinakain ay yan din. Ganda no po. So dito, pupunta naman tayo doon sa kumbaga yung weight, tapos yung ating body mass index, tapos yung ating body fat, no? Waist circumference, ano po yung body fat. Yung mga lalaki, yung ating body fat mga kapatid should be 20% and less. Yan ang normal na body fat. Okay? Pagka sumobra ng 20% ang body fat mo, you are already considered unhealthy. So yung body fat na yun ay unhealthy. Sa babae, normally ang babae magandang hawakan, di ba? Alam nyo, kayong may mga asawa, you enjoy touching your wife. Maganda yon. Huwag lamang kayong touch ng touch doon sa inyong mga clients, ha. Sabi noong lecture sa atin noong linggo ba gayon, bawal yung humawak sa inyong clients. Kasi hindi natin alam ang kanilang karanasan. Kung gusto mong humawak, magpaalam ka muna. Is it okay for me to hold your hand or to touch you as a sign of support? O pagka pumayag ay okay, pero pagka hindi pumayag, yun pala ay rape victim. Hinawakan mo ay umiyak, nagwala, ay tayong chaplain ay problema natin yun, di ba? Nare-review ko yung aking naririnig din eh. Okay. At mga kapatid ko. So, ito ang body fat percentage na normal, abnormal ha, o unhealthy. More than 20% sa lalaki and more than 30% sa mga babae. Paano ma-compute ito? Well, hindi na natin pag-aralan yung manual na pag-compute. Bumili na lamang kayo na-check ko kagabi, 290 pesos lang yung weighing scale na kayang mag-compute din ng body fat, mga kapatid. Mayroong 490, at yung Carrera scan ay 4,000 to 500,000. Just by the 290 lang mga kapatid ko. At okay yan. Sana huwag kong malimutan i-share ko yung link ma'am sa ating chat group para makita nyo at makabili kayo ng ganayon. Now the benefits of unhealthy body fat mga kapatid ko, easy fallback, no? Kumbaga mabilis kang lumaki kaagad, no? Kaya hindi mahirap na lumaki pagka unhealthy ang body fat mo. At saka for us to accumulate unhealthy body fat mga kapatid, it does not require any work at all or any thought. Basta kumain ka lang, upo ka lang, tataba ka talaga. Pero disadvantages of unhealthy body fat, poor health, low energy levels, poor life expectancy, you are not going to live longer mga kapatid. The risk of metabolic syndrome, and you may have some, ang tawag doon ay maintenance, no? May mga maintenance ka na gamot sa diabetes mo, sa blood sugar mo, sa sa ating hypertension, no? Kaya saka mga pains mga kapatid ko. 'Yun ang disadvantages. Whereas yung healthy na body fat mga kapatid sa lalaki is within the range of 6 to 20% body fat. Sa babae naman
yung range ng 16% to 30% body fat, yun ang healthy body fat. Ang benefits nito mga kapatid, improve health and energy. Malakas ka. Diba? Kaya nga ngayon, alam ko na pag ako'y medyo matamlay, alam ko na hindi tama ito. So, ako'y susuot na ng sapatos, tatakbo na ako ng tuwing umaga. Kasi tayo'y bagay na BBC. Tigit ngayon, ako'y bumabalik na sa Sabbath School lesson na review. Every Friday evening pala mga kabadid, ako'y merong Sabbath School review, kaya pagka-friend kita, makikita. Baka, share ko yung link. Kaso lang, klase natin ito, di ba? Anyway, improve sleep. Exercise is easy and enjoyable. Madali ka lang tumakbo. You look good and lean, mga kabadid. Maganda, hindi bulging ang ating harapan. And you're able to reduce or eliminate medications. Walang mga maintenance. Yung food cravings natin, wala yan. Para bang kakain ka lang pagkagutom. And easy to maintain once practices become habitual. Tandaan nyo ha, pagka tama ang ating timbang, within this range mga kabadid, hindi mahirap yun. Para bang suwabi lang. No? Disadvantages naman, to maintain healthy body fat requires some planning and greater overall attention to diet. Pagkain talaga. Around mga 70% mga kabadid ko, yung diet, no? Factor pagdating sa maintenance natin ng ating healthy weight. Okay? And requires greater time commitment for your exercise program. Kasi busy tayo, di ba? Umuulan pa, anong gagawin mo? Ano po? Paano ka makapag-exercise? May need guidance and coaching to achieve goals. Actually, yung aking isang certificate program under Precision Nutrition, gave me para bang the accreditation na magiging health coach mga kapatid. Now, tigit pagka ang problema natin ay overweight and obesity din, I have the know-how, guidance, paano i-coach ang isang tao. Huwag yung sabihin, kaya kong gawin, maganda talaga yung merong kang para bang tumitingin sa'yo from outside. No? So, kung gusto ninyo ng one-on-one na program on reducing weight mga kapatid and overall health, then we can discuss that one. Pwedeng kukunin nyo ako na health coach ninyo at isang taon yan na program talaga. Pero pagkatapos niyan, you'll be certified as a health coach as well. Kasi alam mo na lahat eh. Okay? Okay. Disadvantages mga kapatid ko, yun na yun, no? At saka yung ilang mga bagay. So, ganda ng slide nito ha. Huwag niyo itong kalimutan. So, to maintain healthy body fat mga kapatid, you have to do more. It's slowly. Yung ating eating practices na ating discuss last time, di ba? Healthy eating practices. It's slowly and stop at 80% full. Okay? Pagkatapos yung protein, sa mga lalaki, 2 palms of your hand. Sa babae, 1 palm lang. Okay? Gulay, mga kabadid ko, sa babae, 1 fist. Lalaki, 2 fists. Tandaan nyo ha? So protein and gulay, yun ang parati nating kinakain. At saka exercise 4 to 6 times a week, at least 30 minutes mga kabadid, brisk walking o aerobic exercise. Okay? So, 1 to 3 exercise sessions per week. Talagang, kumbaga, at least 1. Kung kaya mo up to 3, you have to sprint, tatakbo ka, you have to break that sweat out, papawisan ka. Huwag yung parang namamasyal ka lang sa pansitan. Hindi yan uubra mga kabadid. You have to break that sweat out. Dapat pawisan ka talaga if you want to achieve better results or good results. Pagkatapos yung sleep mo, at least about 7 to 9 hours, di ba? And then yung ating stress management,
maganda din. So we have to do more of this to maintain healthy body fat, mga kapatid. And do less of eat fewer processed carbohydrates. Okay? Kumbaga yung carbohydrates after exercise lang, yung mga not so smart carbs, you eat more of the smart carbs at inabanggit noon. Then also drink fewer sugar drinks. So iwasan natin yung mga powdered drinks at saka yung mga nabibiling mga drinks. Otherwise, just drink water or make your own yung buko juice, calamansi juice, mga kapatid. Yun na mas maganda, huwag masyadong matamis. No? If ever you drink tea or drink coffee, mas less ang sweet, mas maganda. Then, avoid also, wala naman tayong alcohol, tobacco, no? Yung mga caffeinated beverages. Do less of this. And then, limit time at fast foods. Iwasan yung eating out. Ano po? At saka yung mga restaurant, you cook your own food. Prepare your own food, mga kapatid. And you will achieve this picture. Diba? So from this one, okay, maybe after about 3 to 4 months, to at the most 1 year, mga kapatid, you will achieve better weight or healthy weight, mga kapatid. Ganda, no? Now, common denominator. Ito na yung strategy. Okay? Itong ating sunod na mga slides are very important. Ito yung strategy, mga kapatid. Pagka sa mga ganitong pag-uusap, yung mga nauna kong nabanggit, kaya niyong kunin yan sa internet, lahat ng ngayon. Pero itong mga slides na ito, mga kapatid, ito'y mahirap unawain ito. Okay? Kaya nga, may I have your attention full. So yung common denominator ng healthy weight o energy balance, mga kapatid ko, okay, ay paano ma-achieve yung healthy weight? Ano ang strategy dito, mga kapatid ko? We need to understand energy intake and energy expenditure. So yung, kumbaga kung sa sasakyan yon, yung ating paggatong, no? Yung gasolina o yung ating diesel, yung ating pagkarga sa ating motor o sa ating sasakyan, yun ang siyang energy intake. Yung expenditure naman, yun yung pagtakbo na natin. No? So yung ating ikinakarga, yun yung ating pagkain. Yun namang expenditure, mga kabadid, yung ating paggastos ng ating pagkain. Kaya nga exercise, paglakad, ano po, yung anumang ating mga trabaho, this is now work. So, if energy intake is less than expenditure, ang resulta ay weight loss. Pero pagka yung energy intake is greater than expenditure, ang resulta ay weight gain. Pero pagka ang energy intake ay kaparehas lang sa ating expenditure, ang ating timbang ay nami-maintain. Okay, let me say this one in other words. Pagka yung ating pagkain ay mas kakaunti kaysa ating trabaho o ating exercise o yung ating mga movement, papayat ka. Pero pagka yung pagkain natin ay sobra kaysa ating trabaho o sa ating exercise o yung ating paggalaw, mga kabadid, ikaw ay pagkain ay sobra, tataba. Pero pagka yung ating pagkain, parehas lang dito sa ating expenditure, yung ating trabaho o exercise, so ang ating timbang ay maintain. So ang mahalaga dito ay energy status. Ito ang pinaka-importanting factor to progress and success in weight management or maintaining healthy weight, mga kabadid, than food type and nutrient timing. Pag sinabi kasing food type, alam mo, yung mga payo na kinakailangan keto diet, vegan ka, vegetarian ka, di ba? Huwag yung tinapay, huwag yung processed foods. Mahalaga yung food type. Okay? Yung nutrient timing naman, yun yung mga kailangan no beyond 7 o'clock ang pagkain mo, no?
kakaunti lang paggabi, pag umaga marami, mag-fasting ka. Yun yung nutrient timing, mga kapatid. Pero itong klase ng pagkain, yung klase ng pagkain at saka yung oras ng pagkain, mahalaga yan. Pero pagdating sa healthy weight, mga kapatid ko, mas mahalaga ang energy status. Ano yung energy status, mga kapatid? Okay. Sabi dito, yung lahat ng mga programa, plano para bumaba ang timbang, kagaya ng yung mga pagda-diet, keto diet, paleo diet, vegan diet, at saka yung exercise, nagji-gym ka, yung HIIT, yung high intensity interval training. Kung baga, mga kabadid ko, ito'y isang klase ng exercise na papawisan ka. High intensity interval. Takbo ka mabilis. Tapos pahinga ka ng ilang minuto. Takbo ka na naman. Papawisan ka talaga noon. Yan ang HIIT na exercise. Is due to negative energy balance. Kaya nga, yung mga nagke-keto diet, yung mga nag-aerobic, nagsusumba, talagang papayat sila. It is because of what? Negative energy balance. Diba? Kasi dito sa pagdidieta, binabawasan yung pagkain eh. At saka yung mga nag-exercise, kanilang sinusunog yung kinakain nila. So, ang nangyayari ngayon, negatibo yung energy balance, papayat ka. Okay? So, following any nutrition plan typically leads to calorie control. So, pagka ikay magjijita, kung ano man yung diet na gusto mo, mga kabadid ko, Mediterranean diet, kung ano pa yung mga diet na yan, pagka sumundan mo yon, tawag doon ay caloric, kinokontrol mo yung pagkain mo. Pagka ikaw ay nag-gym, nagtatakbo, nagsusumba ka, that is also caloric control because you are burning your calories, your energy. And restricting intake of any macronutrient, hindi ka kumakain ng kanin, no? Kasi yung kanin, yun ay maraming calories yan, that is also caloric control. May nakikita ko sa Facebook na isang doktora, bata pa, 3 taon na daw siya hindi kumakain ng kanin at yun ang kanyang pinopromote. Parang ito ay kasama ni Dr. Willie Ong din. Nakikita ko, mga kapatid ko. So ito ay caloric control. Tabi dito. So any dietary program, exercise program, okay, and restricting macronutrient, hindi ka na nagra-rice, wala ka ng bread, itong mga program na ito is leading or geared towards caloric control. So if you want to lose weight, you build a negative energy balance. So ano yung ating pinag-usapan kaya na, mga kapatid? Yung energy status, di ba? Ito yun, energy status. Pinaka-importante. So yung negative energy status, mga kapatid, okay? Pag ikaw ay maglo-lose ng weight, magda-diet ka at mag-exercise ka. You are going to lose weight. But if you want to gain weight, mga kapatid, you build a positive energy balance. Kain ka ng marami at ikaw ay upo-upo lang, higa-higa ka lang. Wag mong i-consume yung iyong energy, ikaw ay tataba. Ako may mga pinapayuhanan nito na, Pastor, hindi talaga ako tataba, ano nga gawin ko? O sige, ikaw ay nakaupo lang parati, wag kang magsumba, wag kang magtakbo for 2 months to 3 months, sabi ko. At kumain ka din 5 beses sa loob ng isang araw. Ay, pagkakita namin susunod, tuwang-tuwa nakingin sa akin, Pastor o Doc, ako ay mataba na. Sabi ko sa iyo, ngayon, temporary na lifestyle lang yan. Ngayon, kay mataba na, bumalik ka na doon sa dati mo. Di ba? 3 meals a day, at exercise ka din ng kaunti, ay okay yan. Kaya ganito, mga kapatid, itong common denominator. So the right way to healthy weight, looking good, mga kapatid ko, energy balance is what? Negative energy balance. Ano ito? Restrict ang macronutrient, walang rice, walang tinapay. Di ba? Di kaya magra-rice ka lang after exercise. Okay yan. You eat smaller meals, you skip your meals, or you fast, or you exercise more.
This is negative energy balance. Paano ito? If you want to lose weight, mga kapatid, you build a negative energy balance. So if your goal is to lose weight, pababa ng timbang, ito yung inyong gawin o ating gawin. Itong 5 na ito. Okay? I am giving you right now, mga kapatid, a $1,000 amount of information. Kasi ito yung binayaran ko doon sa aking pag-aaral ng precision nutrition, mga kapatid ko. At ito ang pinaka-focus ng pag-aaral. Okay? O, sige ha. So wag itong kaligtaan. Mahalaga ito. Increase exercise volume to 5 to 7 hours per week. So, ibig sabihin, araw-araw, 1 oras ang exercise mo. This is building negative balance, losing weight. This allows high energy intake, health-promoting nutrients, while still eating fewer calories than expending. Okay, mga kapatid? So, maintain mo yung kain mo, but you exercise more. Okay, negative energy balance yan. Okay? So, ano yung una kanina? Common denominator. Okay? Tapos, negative energy balance, mga kapatid ko. Nasusundan na ninyo, ha? At saka yung modeling success. Yung maraming mga dietary programs ngayon, o mga plan, at saka exercise na mga program or mga plan, they are good. Okay? Because they prove to better control of your energy balance. Kaya maganda yung ikay nag-gym, may programa ka. Kahit kung ayaw mo namang gumastos, mayroon namang mga libre lang sa app, sa internet, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, mas maganda pa din yon na mayroon kayong health coach, mga kapatid. No? Kasi matutunan mo maraming mga bagay dito. They're no. So yung macronutrient type, macronutrient timing, type of purposeful physical activity, and non-exercise activities. Ito yung mga models. Kumbaga mga best practices, mga kapatid. Ating isa-isahin yan, hindi na i-elaborate ko, but these are the concepts. Mayroon tayong yung mga tinatawag na mga health model. Okay? Ano ba ang best practice dito? Ito na yung mga model na ito. And lastly, to end, the Bible in 1 Corinthians 6:19-20 tells us, do you not know that your body is the temple of God? We are not the owners of our body. We are created by God and we are redeemed by God, both at a price. Therefore, honor God with your body. If you want to, sabi ito mga kapatid ko, the kind of body you have right now reflects the kind of lifestyle we have. So pagka ang ating katawan, tama ang timbang, ibig sabihin doon, yung ating lifestyle ay tama. Yung lifestyle na tama, yun ang mga lifestyle na nagsasabing ating sinasamba, ating pinupuri, ating in-honor ang ating Panginoon. Diba? So, magandang text ito. Maganda itong sermon, mga kapatid. I hope that everybody learned something tonight and we are all blessed. Salamat po ng marami and may God bless us more. And maybe before we end, mga kapatid ko, if you have some questions, then we can proceed to your questions. Doc, excuse me po, bro. Sobra na palang ating oras. Pwede pa yung makuha yung yung meron kayong yan, yung PowerPoint, yung sa health lecture na. Ito namang ating ngayon ay Pwede po ba kami yan?
recorded naman itong ating ano po, itong ating discussion mga kabadid ko. Kaya nga inyong balikan yung ating ano, yung ating recorded na session ngayong gabi at inyong ano, ang aking suggestion ganito ito. Ano na yan eh. Alam ko na yung ano, mayroon talaga sa inyong hihingi ng PowerPoint. But I would better suggest mga kabadid. Kasi tayo'y nag-aaral towards masteral program at saka doctoral program. Okay? I can provide you with a number of yung mga canned PowerPoint presentations. I have a lot of them. Galing sa ating church, ano po, mga kabadid. Pagka inyong kailangan talaga. Pero itong ating mga presentation nating pinag-aralan, I would better suggest for better learning. Matuto tayo mga kabadid ko. Inyong pakinggan ulit-ulit yung ating pag-aaral. Mayroon nandun naman yung mga slides and you make your own PowerPoint presentation. Okay ba yan? Kasi pagkasarili ninyong ginawa yung inyong PowerPoint mga kabadid ko, Yes. you can better explain that one at makakuha kayo ng mga picture na gusto ninyo at mas madaling maunawaan ng mga tao. Kaya nga hindi ako gumagawa ng PowerPoint na Tagalog eh. Parating English yan, mga kabadid ko, kasi tamad na kasi ako ngayon. Pero pag gumawa kayo ng Tagalog, Bisaya, ay nako, ang ganda niyan. Madali ninyong para bang makuha yung attention, kalooban ng tao. Agree ba kayo doon sa aking binanggit mga kabadid? Hindi ako nagadamot ha. Ano po? Pero my point Yes po, Doc. that I want all of you, kasi iba itong ating format ng pag-aaral eh. Kaysa klase. Kaya nga kung inyo makikita, hindi ako masyadong nagbibigay ng mga assignments hanggat maaari. Kasi nakikita ko naman, dali na naman gawin ninyo ngayon, babalikan lang. Pero gusto ko na sa ganitong paraan matutunan ninyo. Balikan nyo mga kabadid. Ano po. Pagkatapos gawa kayo ng sarili, madali lang ito gawin. Madali lang gawin at mag-i-enjoy kayo. No? Mag-enjoy kayo. Okay po yon. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Yes, Doc. Yes, Doc. Meron Yes. kayong Okay po, Doc. Okay. salamat po ng marami sa inyong pag-unawa. Lahat ng slides ko naman nandun na sa ating video eh. Kaya nga ikuha ninyo at saka nakikita ko na mabilis ang inyong kamay at gamit ninyo ang inyong laptop. Madali lang kayong mag-screenshot. Ano po, actually nandyan na. Siguro yung susunod, screenshot lang kayo. Ay tapos na, nandoon na yung Ang problema doon kasi nawawala yung signal kaya hindi makumpleto. So, inyong ulitin. Inyong ulitin yung panoodin yung video mga kapatid ko. At nandoon yun. At bili na tayo ng magbayad na tayo doon sa ating pay-per-view. Para ating ma-review lahat. Baka bukas ako yung magabayad natin para Amen. Okay? Sige po. Mayroon pa kayong tanong? Or any reaction, learning pagkatapos ng ating pag-uusap ngayon. Otherwise, gabi na, malalim na ang gabi po, pwede na tayong magtapos. Thank you po, Doc. God bless. Okay, may natutunan ba kayo? Thank you, Doc. Thank you. Marami po. Marami, Doc. Thank you, Doc. Thank you. God bless. Maraming, Doc. Marami po. Salamat po, Doc. Praise God. Salamat po na marami. Okay, Thank so you po, Doc. welcome and God bless. Okay, so kung wala na kayong mga tanong, then maybe we can pray. Let us bow our heads for the prayer. Loving Father, we come before the presence tonight at the end or the close of our class, Nutritional Science. Thank you, Father, for once again adding knowledge and information to us. You have told us that my people are destroyed for lack of knowledge. And I'm happy that my friends, my brethren,
tonight and in this platform, this program, the Logos program, Father, that we have shown our interest to acquire and to gain a lot of knowledge that we can use to continue to serve you and our fellow men. Father God, bless everybody tonight. Bless also the learning that we have. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so good night, everyone. Thank you, Doc. Thank Good you, night. thank you, thank you, Doc. Bless. Thank you, Doc. Good night po sa lahat. Good night po sa lahat din. Bye-bye.